Alvin's Personable Voice. Maingat kong nilalagyan ng ointment ang mga maliliit na paso sa balat ni Danica. Dahil maputi siya, ay kitang-kita ito. Hindi ko nagugustuhan na may mga galos siya sa balat niya. Isa sa parte ng katawan niya na gustong-gusto ko ay ang balat niyang maputi at makinis. Pero dahil naman sa akin kung bakit siya nagkalapnos-lapnos, ipinagprito niya ako ng bangus kahit natatalsikan na siya ng mainit na mantika. Sa lahat ng babaeng dumaan sa buhay ko ay siya lang ang ipinagluto ako. Si Rowena, na 5 taon kong nakarelasyon ay hindi pa ako naipagluluto kahit kailan. Hindi siya marunong magluto at takot siyang magluto. Kaya madalas na sa labas kami kumakain o kaya nagta-take out ng pagkain. Hindi naman naging big deal sa akin iyon at hindi ko rin pinipilit si Rowena na ipagluto ako noon. Kontento na ako at masaya ako sa kung ano ang kaya niyang ibigay. Pero mas masaya pala kapag may babaeng nag-e-effort para sa'yo. Kaya ni Danica. Halos pagsilbihan niya ako. Inaayos niya mga gamit ko at pinagluto pa ako kahit hindi siya marunong. Ito nga at puro siya lapnos ng talsik ng mainit na mantika. Kaya paano ako hindi lalong mahuhulog sa kanya? Ayan, tapos na. Tinakpan ko ang ointment at ipinatong sa nightstand. Thank you. Malambing na sambit niya. Kinintalan ko naman siya ng halik sa labi na kanyang ikinangiti. You're welcome, baby. Tumayo siya sa kama at lumapit sa maliit na vanity mirror niya. May dinampot siyang botelya at ipinahid ang laman noon sa muka. Pinanood ko na lang siya. Nakasuot siya ng pink loose na cotton shirt na may nakaimprentang animal character at maiksing pink din na shorts. Una ko napansin sa kanya ay mahilig siya sa pink. Halata naman sa kwarto niya na halos kulay pink lahat. Pati nga kobre kama, kumot, punda ay pink din. Wala naman ako reklamo. Bakit pa? Mabango ang kama niya. Amoy siya. Napakagatlabi ako habang pinagmamasdan ko ang mga hita niyang mapuputi. Kay sarap haplusin noon dahil makinis at kay sarap ding pisilin dahil malambot. Marin ako napapikit at mahinang napamura nang kumislot ang alaga ko sa loob ng jogger ko. Hita pa lang niya pero ganito na ang reaksyon nito. Humarap na siya at bumalik sa kama sabay hikab. Mataman siyang tumingin sa akin na para bang may gustong sabihin. Ngumisi ako. Why, baby? Itong hininga siya at bahagyang ngumuso. Hindi naman siguro galit sa akin ang lolo mo, no? Kaya gusto niya ako makausap. Tumawa ako at kinabig siyang palapit sa akin. Of course not. Bakit naman siya magagalit sa'yo? Kasi pinikot kita. May lungkot sa tono ng boses niya. Hinalikan ko siya sa sentido. Hindi mo ako pinikot, ano? Kusa ako nagpakasal sa'yo dahil gusto ko at pinaliwanag ko na kay lolo iyon. Tumingin siya sa akin. Natatakot kasi ako sa lolo mo eh. Oo, mukha siyang mabait pero mukha din siyang nakakatakot kapag nagalit. Baka hindi niya ako gusto para sa'yo. Ngumiti ako, tinaplos ang buhok niya. Gusto kang kausapin ni lolo para makilala ka niya ng mabuti. At kung hindi ka niya gusto, wala naman siya magagawa dahil asawa na kita. Ngumiti na siya. Itinaas niya isang kamay at tinaplos ang pisngi ko. Magpapakabait ako para magustuhan ako ng lolo mo para sa'yo. Parang may mainit na kamay ang humaplos sa puso ko. Parang hindi ako makapaniwala na ganito niya ako kagusto na handa niyang gawin ang lahat para sa akin. Ibang-iba siya kay Rowena. Ang kailangan mo lang gawin ay maging totoo sa sarili mo para magustuhan ka ni lolo. Hindi naman mahirap i-please si lolo. Tatandaan ko yan. Humikab siya at naging mapungay na ang mga mata. Tulog na tayo, Alvin. Anya at pumaloob na sa kumot. Tumaas ang 2 kilay ko. Matutulog na tayo? Maiksing sagot lang niya at muling humikab. Napahimas naman ako sa batok. Ang bilis naman nating matulog. Maaga pa. Inosenteng tumingin siya sa wall clock. Pasado 10:00 na. May pasok ka pa bukas kaya dapat matulog ka na. Tumawa ako. Oo na, sige na, matutulog na. Tumayo ako at pinatay ang ilaw. Tanging malamlam na ilaw na lang ang galing sa lampshade ang liwanag. Bumalik ako sa kama at humiga na sa tabi niya. Agad naman siyang yumakap sa akin at bumalik sa pisngi ko. Good night, Alvin. Anya at pumikit na. Mukhang antok na nga siya. Bumuntong hininga naman ako. Ang totoo niyan, ayoko pang matulog. Gusto pa akong gawin pero paano ko naman gagawin kung matutulog na siya? Di bale, may next time pa naman. Nilangon ko si Danica na nakapikit at hinalikan ko na siya sa noo.
Good night, baby. Bulong ko. Bahagyang dumilat ang namumungay niyang mata at ngumiti. Pinagsiksikan pa niya ang sarili niya sa akin at isiniksik din ang mukha sa leeg ko. Itinaas pa niya isang hita sa hita ko. Natawa na lang ako at niyakap din siya. Isa din ito sa mga gusto ko sa kanya. Sobrang lambing din niya. Danica's personal voice. Kumusta ka na, Iha? Kimi ako ngumiti kay Don Fernan. Kadarating lang namin dito sa mansyon niya at nasa gitna kami ng tanghalian. Mabuti naman po, Don Fernan. Tumawa ang Don. Call me Lolo, Iha. Asawa ka na ng apo ko kaya lolo mo na din ako. Opo, Lolo. Bahagya ding tumawa si Alvin. Nakatabi ko at maganang kumakain. Natatakot siya sa inyo, Lo. Namimilog ang matang nilingon ko sa Alvin at bahagyang siniko na lalo niyang ikinatawa. Lalo lang din tuloy kumabog sa kabaan dibdib ko. Why? Mukha ba ako nangangain ng tao? Natatawang tanong pa ni Lolo Fernan. Naku, hindi po doon. Lolo Fernan. Bulalas ko. Yun naman pala eh. Bakit ka natatakot sa akin? Napakagatlabi ako't muling tumingin kay Alvin na nakangisi. Minusuan ko siya at bahagyang inirapan. Muli kong binalingan si Lolo Fernan na may ngiti sa labi. Kasi po, baka ayaw niyo po sa akin para kay Alvin. Sabi ko at bahagyang yumuko. At bakit naman kita aayuhan kung mabuti ka namang babae at asawa sa apo ko? Tumingin ako kay Lolo Fernan. Pangako ko po sa inyo, magiging mabuti po kong asawa sa apo niyo. Hindi ko po pasasakitin ang ulo niya at susunod ako sa lahat ng gusto niya. Malakas na tumawa si Lolo Fernan. Sa lakas ng tawa niya ay para iyong kulog dito sa loob ng malawak na komedor. Napasilip pa nga ang isang kasambahay. Pumaling ako kay Alvin na natatawa din. Nahiya tuloy akong bigla. May mali ba sa sinabi ko? Pero nagpapakatotoo lang naman ako gaya ng sabi ni Alvin. Talagang gustong gusto mo itong apo ko, no? Natatawang sambit pa ni Lolo Fernan. Opo, gustong gusto ko po si Alvin. Ani ko at lumingon kay Alvin. Nakangiti siya sa akin at nagliliwanag ang kislap ng mga mata niya. Napakaswerte naman talaga ng apo ko. Isang batang-bata at magandang-magandang babae. Ang gustong-gusto siya. Sana'y huwag kang magbago sa apo ko, Iha. Ngumiti ako kay Lolo Fernan. Hindi po, Lolo Fernan. Wala na po akong ibang lalaking nakikita na hihigit pa sa kanya. Muli ako napalingon kay Alvin nang hawakan niya ang kamay ko't pisilin. Mas malapad na ang ngiti niya ngayon. Mabuti kung ganoon, Iha. I think magkakasundo tayo. Salamat po, Lolo Fernan. Itinuloy na namin ang pananghalian. Mas ginanahan akong kumain ngayon. Natigilan lang ako nang tumunog ang cellphone ni Alvin. Excuse me, Lo. Danica, sasagutin ko lang ang tawag. Tumatawag lang si Anthony. Mukhang importante. Uminom muna ng tubig sa Alvin bago tumayo at lumabas ng komedor. Naiwan na lang kami ni Lolo Fernan. Ilang taon ka na nga ulit, Iha? 18 po. Tumango si Lolo Fernan at gumiti. Pero hindi ka mukhang 18. Dalagang-dalaga kang tingnan. Kaya hindi na ako nagtaka na pinakasalan ka ni Alvin. Napangiti na ako sa kilig. Ang sarap sa pakiramdam na gusto ko ng taong malapit kay Alvin. Nasa anong taon ka na ba ngayon ng kolehiyo? Nasa senior high pa lang po ako, Lolo Fernan. Grade 12 na po ako at kagraduate na. Bale next year po ay college na po ako. Oo nga pala, may senior high school na ngayon. Noong panahon ko kasi wala namang ganyan. Natatawang sabi niya. Oo nga po, sabi ni tatay. Anyway, anong kukunin mong kurso kapag nagkolehiyo ka na? Pinag-iisipan ko pa po eh. Yung kaya lang po ni tatay ang course na kukunin ko. Kunin mo na ang kursong gusto mo. Kahit gaano pa kamahal yan. Si Alvin ang bahala sa pag-aaral mo. Namilog ang mata ko. Sasagutin po ni Alvin ang pag-aaral ko sa kolehiyo? Bakit po? Muling tumawa si Lolo Fernan. Dahil asawa ka na niya. Lahat ng pangangailangan mo ay siya na ang magpo-provide. Ganun po ba yun? Yes, Iha. Responsibilidad ka niya. Total naman inasawa ka niya. Kaya ang kunin mong kurso ay yung pinakagusto mo. Kahit gaano pa kamahal. Siya na bahala. Ngumuso ako. Ganun pala yun. Dahil asawa ko na sa Alvin ay parang siya na ang bubuhay sa akin. Pero ayoko maging pabigat sa kanya. Danica, Iha. Nagangat ako ng tingin kay Don Fernan. Po? Ngumiti siya pero seryoso ang kanyang mukha.
Napakabata mo pa para kay Alvin, pero nakikita kong totoo ka sa kanya. Sana hindi magbago ang nararamdaman mo sa kanya sa pagdaan ng mga taon. Gusto kita para sa apo ko. Ngumiti ako kay Lolo Fernan. Bata man po ako para kay Alvin pero totoo po ang nararamdaman ko sa kanya, Lolo Fernan. Nakikita ko iyon, Iha. Sige, kain ka na. Huwag mo nang intayin ang asawa mong iyon at siguradong matatagalan pa ang pakikipag-usap noon sa kaibigan niya. Nagkwentuhan na lang kami ng kung ano-ano ni Lolo Fernan habang tinatapos ang pagkain. Masaya siyang kakwentuhan, madaldal siya at palabiro din. Inilibot ko ang tingin sa kabuuan ng kwarto ni Alvin dito sa mansyon ng lolo niya. Malaki ang kwarto niya. 3 beses yata ng laki ng kwarto ko sa bahay o higit pa. Tapos ang kama ay malapad. Lalaking-lalaki din ang kulay na pinaghalong dark blue at puti. Bigla tuloy ako nahiya sa kwarto ko na kulay pink. You like a room? Nilingon ko si Alvin at gumuso. Ang ganda ng kwarto mo at malaki pa. Tumawa siya at lumapit sa akin. Umupo siya sa dulo ng kama at tinila ako pakandong sa akin niya. Niyakap niya ako tinalik-alikan sa pisngi na may kasama pang pag-amoy sa akin. Hindi ko lang ito kwarto, baby. Kwarto mo rin ito. Kwarto nating dalawa. Anas niya tumingin sa akin. Mapupungay ang kanyang mga mata. Iniyakap ko ang mga braso sa leeg niya. Nahiya tuloy ako sa kwarto ko sa bahay. Maliit lang iyon tapos maliit lang din yung kamo ko. Talos hindi tayo makagalaw na dalawa. Tapos kulay pink pa. Ngumisi siya. Pero mas gusto ko ang kwarto mo kasi sa kwarto ko. Talaga? Tumango siya. Bigla akong may naalala. Si Rowena. Ilang taong naging sila at kulang na lang ay kasal. Malamang ay dinadala din siya dito ni Alvin o kaya pumupunta siya. Noong birthday nga ni Lolo Fernan, nandito siya. Natutulog kaya siya dito sa kwarto ni Alvin? Napakagatlabi ako sa naisip kasabay ng pagkirot ng puso ko. Bigla ka na lang natahimik dyan. Natatawang untag sa akin ni Alvin at pinisil ang baba ko. Bagya naman ako ngumuso at tumingin ng diretso sa mata niya. Natutulog din ba dito sa kwarto mo si Rowena? Natigilan siya at saglit na hindi nakaimik at nakatingin lang sa akin. Nakagat ko naman ang labi. Mali yata na nagtanong ako, baka magalit siya. Okay lang na huwag mo sagutin. Hindi. Ha? Ngumiti siya, tinaplos ang pisngi ko. Hindi siya dito sa kwartong ito natutulog. Doon, sa dati kong kwarto. Kumunot ang noo ko. Dati mong kwarto? Pero lumipat na ako sa kwartong ito na kwarto nating dalawa. Pero bakit lumipat ka? Dahil sa kwartong ito, ikaw lang ang babaeng may karapatang pumasok at matulog. Ikaw ang reyna ng kwartong ito. Gets mo? Ay niya sabay pisil sa baba ko. Tumango naman ako. Nagets ko naman at natutuwa ko dahil ibig sabihin, hindi natulugan ni Rowena ang kwartong ito. Kahit medyo masakit isipin na nagtatabi na sila dati sa pagtulog pero nakaraan na nila iyon at wala pa ako sa buhay niya noon. Kaya wala akong karapatang magdamdam sa kanya. Ang importante, ako na ang present niya. Napangiti na ako at hinaplos ko ang may kahabaan niyang buhok. Ngumiti din siya at muli akong hinalik-halikan sa pisngi. Nakikiliti naman ako dahil kumikis-kis ang bigote at balbas niya. Tuluyan na nga ako napahagikik nang bumaba pa ang kanyang halik sa leeg ko. Huwag kang magulo, baby. Sa nakikiliti ako Tumatawang sabi ko. Tumigil siya sa paghalik sa leeg ko at tumingin sa akin pero napatili ako na bigla na lang niya akong inihiga sa kama sabay dagan sa akin. Kumabog ng malakas ang dibdib ko kasabay ng pag-iinit ng mukha ko. Titig na titig ang mapungay niyang mga mata sa akin. Itinaas ko ang isang kamay at hinaplos ang pisngi niya. Masarap sa palad ang pagkiskis ng balbas niya. Hinawakan ng kamay kong nasa pisngi at ipinaling ang mukha. Hinalik-halikan niya ang palad ko, pababa sa braso, balikat, pisngi, hanggang sa humantong sa labi. Mangberto's Personal Voice. O pare, dito na ako. Maraming salamat sa paghatid. Bumaba ako sa motor ni June. Galing kami sa bahay ng kasamahan namin na may birthday at nag-inuman kami doon. Hindi na kami nagpagabi masyado dahil panay na ang tawag ng asawa ni June at pinauuwi na siya. Sumabay na din ako dahil gusto ko na rin magpahinga. Napagod ako sa buong trabaho, sa maghapon.
Wala si Alvin dahil dinala niya si Danica sa mansyon ni Don Fernan. Sana nga ay magkasundo ang dalawa. Hindi naman malabo iyon dahil malambing ang anak ko. Nasisigurado kong magkakasundo sila ni Don Fernan. Kaya mo na ba pare? Tanong ni June na mapungay ang mga mata. Sa aming dalawa ay siya ang pinakamaraming nainom. Oo naman, kayang-kaya pa. Baka ikaw ang hindi na kaya, mukhang inaantok ka na. Natatawang sabi ko. Sus, yakang-yaka ko pa. Ako pa? Kaya ko pa nga hanggang magdamagan at walang tulugan. Nakangising sabi niya na ikinatawa ko ng malakas. Lasing na nga siya. O sige na, umuwi ka na. Mag-ingat ka sa pagmumotor. Itinaas ko ang kamay. O pare, sige mauna na ako. Natatawang tinanguan niya ako at pinaharurot niya ang motor sa kalsada. Naiiling na natatawa na lang ako. Hindi ako lasing pero may tama na ako ng alak. Pasipul-sipul ako habang naglalakad sa madilim na daan papasok sa looban kung nasaan ang bahay namin. Mag-isa lang ako ngayon sa bahay. Medyo namimiss ko na nga ang anak kong si Danica. Matawagan nga, baka gising pa. Dinukot ko ang cellphone sa bulsa at hinanap sa contact list ang numero ni Danica. Dinayal ko iyon at itinapat sa tenga ang cellphone. Nagre-ring lang ang kabilang linya at walang sumasagot. Muli ko itong tinawagan. Puro ring lang ito ng ring. Ang number naman ni Alvin ang tinawagan ko pero gaya ng kay Danica ay ring lang din ito ng ring. Mukhang tulog na nga ang dalawa. Pare Berto. Natigilan ako sa paglalakad at nilingon ang tumawag sa akin. Dahil medyo madilim ay inaninag ko pa ang lalaki na katayo sa likod ng poste hanggang sa makilala ko na ito. Pero sambit ko sa pangalan ng dating kasamahan sa site at kaibigan. Ngumisi siya at hinit-hit ang hawak ng sigarilyo. Nakasandal ang balikat niya sa poste at nakasuksok naman isang kamay sa bulsa ng pantalon. Mukhang ginabi ka. Di naman masyado. 11:00 pa lang naman ang gabi. Birthday kasi na Agapito at inimbitahan kami. Hindi na kami masyadong nagpagabi ni parang June dahil pinapauwi na siya ng asawa niya at ako naman ay gusto ko na magpahinga. Ngumisi siya. Oo nga pala, birthday ni Agapito. Lang yung taong yan na hindi man lang ako naimbitahan. May tonong inis sa boss niya pero hindi ko nalang pinansin iyon dahil ganyan naman siya magsalita ko minsan. Baka naman may atraso ka sa kanya. Sabi ko, mabait naman si Tero. Yun nga lang, minsan ay may kayabangan at bastos magsalita kaya maraming nakakagalit. Wala akong atraso sa kanya. Sadyang ikaw ang gusto niyang imbitahan dahil malakas ang kapit mo kay Boss Alvin. Sumisip-sip yun sa'yo eh. Nakangising sambit niya sabay hit-hit ng sigarilyo at buga ng usok. Kaya ako natigilan sa sinabi niya. Kakaiba na rin ang nakikita kong imahe sa kanyang muka. O bakit parang may laman ang sinasabi mo, Tero? Hindi lang naman akong inibitahan ni Agapito. Marami kami. Ano sinasabi mong sumisip-sip siya sa akin dahil malakas ang kapit ko kay Alvin? Kunot noo kong sabi. Bakit? Totoo naman di ba? Malakas ang kapit mo kay boss dahil manugang mo na siya. Huwag na nga tayo magbalimbingan. Nasisiguro ko namang plinanan yung mag-ama na pikutin si boss para madali kayong yumaman. Nagpanting ang tenga ko sa sinabi niya. Umangon ang galit sa dibdib ko. Ito ang ayaw ko sa kanya. Walang pakundangan kung magsalita. Ba't tarantado ka? Walang katotohanan niya sinasabi mo, Tero. Akmang susugurin ko siya pero natigilan ako nang tutukan niya ako ng baril. Malademonyo pa siyang ngumisi. Sige, subukan mo. Ngayon mo ilabas ang tapang mo, Berto. Itinaas ko ang isang kamay. Kahit galit ako sa kanya at gusto ko siyang sugurin ay pilit ko munang kinalma ang sarili. Hindi ako pwedeng makapagsabayan sa kanya ngayon dahil dehado ako. Baril ang hawak niya. Pero hindi magandang biro iyan. Ibaba mo yan. Mahinahong sabi ko. Sino ba may sabi nagbibiro ako? Matagal na ako nagtitimpi sa'yo, Berto. Mayabang ka. Masyado ka nagmamagaling at ngayon mas lalo ka pang yumabang dahil manugang mo na ang boss natin. Kaya dapat lang talaga sa'yo, wakasan na ang buhay nang matapos ng kayabangan mo. Pero, mag-usap tayo ng mahinahon. Hindi ko na natapos ang sasabihin. Kasunod noon ay ang putok ng baril. Nasa puko na lamang ang dibdib nang maramdaman ng mainit na bagay na bumaon doon. Tila ako na manhid at nauupos na kandilang bumagsak sa lupa. Kinalabit pa niya na ilang beses ang gatilyo. Bakit wala ng bala? Bulalas ni Tero.
Doon! May tao doon! Doon ko narinig ang putok ng baril. Langya, may tao. Sinundan ko ng tingin sa Tero na tumakbo na sa masukal na damuhan. Tumatakbo namang papalapit sa akin ng mga tao. Paubo ako at halos lamukusin ko ang dibdib na inaagasan ng dugo. Nahihirapan na akong huminga. Nanlalabo na rin ang paningin ko. Danica, anak. Ipinikit ko ang mata. Para akong inaantok at gusto ko nang matulog pero sa nanlalabong isip ko ay may narinig ako mga boses at tinatawag ang pangalan ko. Mang Berto! Mang Berto! Tumawag na kayo ng ambulansya, bilis! Alvin's personable voice. Nalimpungatan ako sa tunog ng cellphone. Nilingon ko si Danica na mahimbing na ang tulog sa tabi ko. Halatang napagod dahil 3 beses ko siyang inangkin. Napangiti ako. Hinalikan siya sa noo. Tumingin ako sa nightstand kung saan nakapatong ang cellphone ni Danica na nag-iingay. Dinampot ko ito at tiningnan kung sino ang tumatawag. Napakunot noo ako nang makita ang pangalan ni Tayberto. Maghahating gabi na at napatawag pa siya. Baka na-miss na niya si Danica. Sinwipe ko ang green button at itinapat sa tenga ang cellphone. Hello, Tayberto. Boss Alvin? Kumunot ang noo ko. Hindi si Mang Berto ang nasa kabilang linya at hindi ko kilala ang boses nito. Sino to? Si Junho ito, boss. Mang Jun? Kilala ko si Mang Jun, ang kaibigan ni Tayberto. Bakit ho kayo napatawag? May problema ho ba? Boss, si Berto ho nasa ospital. Nabaril ho siya. What? Bulalas ko. Kumalabog ang dibdib ko sa pag-aalala sa biyanan. Nilingon ko sa Danica na mahimbing pa rin ang tulog. Muli kong binalingan ang nasa kabilang linya. Sa ospital din nila si Tayberto. Sa General Hospital sa Kapitolyo. Sige, pupunta na ako dyan. Ibinaba ko ng cellphone at inilapag sa nightstand. Maingat kong inalis ang braso ni Danica na nakayakap sa akin at dahan-dahang bumangon. Bagyang nalilis ang kumot na nakatabing sa kanyang katawan, kaya tumambad ang kanyang hubad na dibdib. Tinakpan ko yun ang kumot para hindi siya ginawin. Tumayo na ako at agad na nagbihis. Ako muna ang pupunta ng ospital para kumustahin ang lagay ni Tayberto. Sana ay maging ayos lang ang lagay niya. Siguradong mag-aalala sa Danica pag gising niya. Lumapit ako kay Danica at tinalikan siya sa noo bago ako tahimik na lumabas ng kwarto. Makalipas lang ang 20 minuto, ay narating ko na ang ospital ng Santa Ines. Agad akong dumiretso sa emergency room. Doon ay naabutan ko si Mang Jun at ilang mga lalaki. Mas Alvin, lumapit sa akin si Mang Jun na baka sa mukha ang pag-aalala. Bahagyang naamoy ko pa ang alak sa kanyang hininga. Kamusta si Tayberto, Mang Jun? Dinala na po siya sa operating room, boss, para matanggal agad ang bala sa dibdib niya. Pero wala daw pong kasiguraduhan na makakaligtas siya. Napamura ako at napasuklay sa buhok. Tumahip lalo ang kaba at pag-aalala sa dibdib ko. Para sa tatay ng asawa ko. Ano bang nangyari? Bakit siya nabaril? Sino bumaril sa kanya? Sunod-sunod na tanong ko. Nagkatinginan si Mang Jun at ilang mga lalaki. Hindi ho namin alam, boss. Galing ho kami ni Berto sa bahay ni Agapito at nag-inuman. Hinatid ko ho siya at agad din ho akong umalis pero binalikan ko ho siya dahil naiwan niya ho yung uwi niyang ulam. Tapos nabutan ko na lang ho sinasakay na siya sa ambulansya. Ang sabi ho ng mga sumaklolo, nakarinig ho sila ng putok ng baril at nang lapitan ko ho. Ay, nakita nilang nakahandusay na si Berto at duguan. Hindi na ho nakita ang bumaril. Pagsasalaysay ni Mang Jun. Totoo ho iyon, sir. Hindi na rin ho kami nag-abalang hanapin yung bumaril dahil nataranta na ho kami at nag-alala kay Mang Berto. Dagdag pa na isang lalaki na medyo bata pang itsura. Tumangutango naman ako at nagpasalamat sa mga lalaking sumaklolo sa biyanan. Maya-maya pa ay may dumating na 3 pulis. Na-report na pala nila Mang Jun ang nangyari at ngayon ay nanghihingi sila ng salaysay at pati ako ay tinanong. Inspector, handa ho ako magbigay ng malaking pabuya, mahuli lang ang bumaril sa biyanan ko. Sige ho, Mr. Samonte. Sa ngayon ho ay magsasagawa ho muna kami ng investigasyon. Baka ho kasi nasa paligid lang ang gumawa o kay kakilala nyo na may malaking galit sa biyanan nyo. Anang inspector at nagpaalam na sila ng mga kasama niyang pulis. Pumunta naman ako ng operating room at sa labas ay naghintay. Sumunod naman si Mang Berto.
Ang mga kasama naman niyang mga lalaki ay nagpaalam ng umuwi. Lakad upo ang ginawa ko sa harap ng operating room. Abot-abot ang gaba ko at sana ay makaligtas si Tayberto. Siguradong malulungkot sa Danica kapag nalaman niya ito. Boss, nilingon ko si Mang Jun na matabang nakatingin sa akin. Bakit ho, Mang Jun? Parang may hinala na ako sa kung sino bumaril kay Berto. Nagsalubong ang kilay ko. Sino? Si Tero. Si Mang Tero? Oo, noong mga nakaraang linggo, napadaan ako sa bahay niya. Umiinom siya kasama ang mga kaibigan niya. Pinag-uusapan nila si Berto. Malaki ang galit niya kay Berto. Binanggit ko na din ho ito kay Berto pero ipinagsawalang bahala lang niya. Naikuyom ko ang kamao sa sinabi ni Mang Jun. Hindi nga imposible na si Mang Tero ang bumaril kay Tayberto sa galit niya dito. Ilang beses na silang nagpang-abot sa site dahil bastos magsalita si Mang Tero. Kaya ko nga din siya inilipat sa ibang site. Ang gusto ko nga itanggalin na siya sa kumpanya pero nakiusap lang si Tayberto. Sinabi niyo na ho ba iyan sa mga pulis? Hindi pa ho, boss. Hindi naman ho kasi ako sigurado eh. Hinala ko lang iyon pero malakas po ang kutob ko. Kailangan niyo ho iyang sabihin sa mga pulis, Mang Jun, para maimbestigahan nila si Mang Tero sa lalong madaling panahon. Opo, boss. Bumangon ang galit ko kay Mang Tero. Kung sakaling siya nga ang bumaril kay Tayberto, ay sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan. Mag-iisang oras pa kami naghintay ni Mang Jun sa labas ng operating room. Sabay kaming tumayo nang bumukas ang pinto at lumabas ang doktor at isang nurse. Lumapit ako sa doktor. Dok, kamusta no ang bianan ko? Agad kong tanong. Tinagal ng doktor ang face mask niya at bumuntong hininga. Natanggal na namin ang bala sa dibdib niya at kailangan siyang masalina ng dugo sa lalong madaling panahon. Sa ngayon ay critical pa rin ang kondisyon niya. Oobserbahan pa namin siya sa loob ng 24 oras para masabing nasa stable na ang kondisyon niya. Bagsak ang balikat ko sa sinabi ng doktor pero umaasa pa rin ako na magiging maayos ang lagay at makakasurvive si Tayberto. Gawin niyo ho ang lahat, Dok. Pakiusap. Tumango ang doktor. Hindi kami nangangako pero gagawin namin ang lahat para mailigtas ang pasyente. Nagpaalam na ang butihing doktor at naiwan kami ni Mang Jun na nanlulumo at nag-aalala. Napaupo ako sa bench at mariin kong inihilamos ang kamay sa muka. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin kay Danica. Boss, si Danica ho. Dapat malaman ho niya ang nangyari sa tatay niya. Untag sa akin ni Mang Jun. Alam ko ho iyon, Mang Jun. Ako na ho ang magsasabi sa kanya. Naku, siguradong iiyak sa pag-aalala ang batang iyon. Sana lang talaga ay makaligtas si parang Berto. Kawawa naman si Danica kung pati siya ay mawawala. Nandito pa rin naman ako para sa kanya, Mang Jun. Hindi ko ho siya pababayaan. Alam ko naman ho iyon, boss, pero iba pa rin kasi ang may magulang na kasama. Tumangutang ako sa sinabi ni Mang Jun. Tama kayo. Bata pa si Danica. Sobra siyang malapit kay Tayberto at mahal na mahal niya ito. Alam kong labis siyang masasaktan kapag nawala si Tayberto.